Actually, 2 months na akong walang kuryente up to now doon sa warehouse. Pero, I am so grateful kasi, hi guys, this is your Lady Boss Builder Jessica. Again, welcome back to my channel kung saan ang life, mindset at wisdom ang bida. Guys, kita nyo naman ang ganda ng araw. Nasa harap ko, napakagandang clouds. Tignan nyo. Ang ganda, diba? Every day is amazing, diba guys? Every day is a blessing for us. So, kaninang umaga, actually every day, every morning yan, meron ako naiisip or binibigyan ako ng idea ni God kung ano yung gagawin kong video for the day. So guys, for today, ang topic natin is paano ko napapanatili yung faith ko despite circumstances. Meron lang akong short na kwento i-share. This year, siguro mga beginning of this year, nung natapos yung TP Fair, kasi diba nag-join kami sa TP Fair yan, December, pagod-pagod, tas maraming nangyari, maraming gastos, ganyan. So by January, nagpahinga mga tao, and syempre dahil maraming gastos, maraming expenses, so kumbaga ubos nung time na yon yung mga resources. Every day, pumapatak yung araw, pumapatak yung renta, mga bayarin. So, alam mo yun, kahit naubos yung resources ko that time, hindi ako bumibitaw. Nararamdaman ko talaga na may magandang mangyayari. So, kahit na ano pa man yung nakikita ko sa paligid, hindi ako nagpapadala that time. Naiisip ko pa rin and nararamdaman ko na may magandang mangyayari. So, after nun, dinagsa kami ng orders. E nung time na yun, yung human resource ko, isa lang yung natira. Isa lang yung natirang nakasama ko nagagawa. Including ako. So, dalawa lang kami nagagawa. And dinagsa kami ng orders. Tapos, siyempre ang ginawa ko, blessing yun, diba? Tinanggap ko. Actually, hindi ko alam kung paano namin tatapusin yung ganong karami na orders. Pero, sinabi ko, kaya. And alam ko, meron akong faith na dadating yung mga resources na kailangan ko. Kapag nandun ka sa ganong sitwasyon, nakaka-anxiety. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo maintindihan kung ano yung pakiramdam kasi hindi mo alam kung paano mo gagawin yung mga bagay-bagay or paano mo tatapusin. Pero kinokontrol ko talaga yung sarili ko. Nagpe-pray ako lagi. Andun yung faith ko na alam ko matatapos namin, and binigyan kami ng timeline na 21 days. So, dahil sinabi ko, Lord, ikaw nang bahala, alam ko, matatapos namin to, alam ko lahat ng mga resources na kailangan ko, ibibigay mo sa akin. So, that time, talagang pinakawalan ko yun, nilet go ko. Tapos, gawa pa rin kami everyday. Lumipas ang mga ilang araw, may mga kasamang dumating. So, to cut the story short, natapos namin yung project, yung mga orders ahead of time, nang hindi ko namamalayan. So, ganun guys. Paano ko napanatili yung faith ko despite circumstances? Talagang kailangan kontrolin mo yung isip mo, yung nararamdaman mo. And pagtibayin mo yung faith na meron ka, talagang maniwala ka na merong darating na tulong
na matatapos kung ano man yung mga dapat mong tapusin. Ito lang ha, itong mga nakaraan lang. May mga ganun na naman na nangyari sa akin. Katulad ng nagkaroon ng problema sa kuryente doon sa warehouse. Hindi ko yun kontrolado and hindi ko yun kasalanan kasi ang may issue na nun is yung tenant before me at saka yung may-ari ng warehouse. Ang mangyari, nawala ng kuryente, as in naputol yung kuryente, so magpapanibagong apply yung may-ari. Actually, 2 months na akong walang kuryente up to now doon sa warehouse. Pero, I am so grateful kasi wala man akong supply ng kuryente para sa buong warehouse. Yung kapitbahay ko, yung kapit warehouse ko is napakabait. And, dun muna kami kumukuha ng supply pansamantala. Kumbaga nakitap muna kami sandali. Hanggang ngayon. Para lang magkaroon kami ng pantawid na kuryente. And I'm so blessed kasi binigyan ako ng kapitbahay na mababait. So, ganun na nga. Siyempre, kapag imagine niyo ang warehouse, walang tamang supply ng kuryente, paano makakapag-operate, di ba? So, ang ginagawa namin, despite sa mga ganyang circumstances, sige pa rin. Kung ano yung meron, wino-work on namin. Kung ano yung binigay sa amin, pansamantala, nagpapasalamat kami and tinitake ko yun as blessings. So, to cut the story short again, kahit na ganyan yung nangyayari, kahit ganyan yung circumstances, madilim, ganyan, whatsoever, sige pa rin, never give up. Every day, kung ano yung ginagawa namin, ganun pa rin yung ginagawa namin, patuloy pa rin namin ginagawa hanggang sa dumating yung panahon na mabigyan na kami ng tamang supply. So kahit na ganyan yung nangyayari, ang importante sa akin, tinitignan ko talaga yung mga blessings na dumadating. And sobrang grateful ko kasi kahit na may mga ganyang pagkakataon, sobrang binibless ako ni God. Sobrang binibless niya ako. Patuloy na dumadating yung mga blessings. Ang dami, as in, may mga projects kaming malalaki. Yun guys, kahit na anong nangyayari sa paligid, dito natin ma-apply yung we walk by faith, not by sight. Kahit na may mga challenges na nangyayari, yung faith mo, talagang kailangan pagtibayin mo na matatapos din lahat ng mga challenges. And kahit na may mga challenges, mas marami yung mga blessings na dumarating. Kailangan mo lang talaga tignan para matabunan kung ano man yung mga challenges na pinagdadaanan mo right at that moment. So, ganun guys, ganun nyo pagtitibayin yung faith ninyo. Kahit anong mangyari, kahit na gaano kasalimuot yung pinagdadaanan mo sa moment na yon, o gaano man kahirap, tignan mong maigi yung mga magaganda, bilangin mo. Count your blessings, ika nga, diba? In every situation, kailangan mong tingnan yung mga magaganda. So guys, ganun ko pinagtitibay yung faith ko despite circumstances. And I'm so happy na nandito na ako sa point na ganito, na kahit anong nangyayari, talagang yung faith ko buong buo. And alam ko kung sino ko, kilala ko kung sino ko. Nakakatulong yung
humaharap ako sa salamin, tapos sinasabi ko na, alam ko, ngayon lang to, temporary lang to, lilipas din to. Alam ko na after neto, maraming pang magagandang mangyayari. And talagang kahit na maliliit yan, binibilang ko. Yung katulad nun, yung sa kapitbahay ko, buti na lang nandyan sila, buti na lang may mga tumutulong sa akin, buti na lang nandyan yung SNA team ko, nandyan yung production team ko, kahit na iilan pa lang sila, malaking tulong sila para sa akin. And buti na lang nandyan yung family ko, as in lahat yan binibilang ko, lahat ng nakikita ko, buti na lang may mga butterflies na nagpapaganda sa araw ko, may mga plants, ganyan. Then nandyan yung sun, nandyan yung clouds, ang ganda-ganda. Tas guys, alam nyo, isa pa na nakakapagpatatag ng faith ko is yung paniniwala ko. Tinatak ko sa isip ko at saka sa puso ko na I am abundant. Yes, ang pagiging abundant, hindi mo lang naman siya masusukat sa financial aspect eh. Ang pagiging abundant is yung as a whole. So, yun ang pakiramdam ko. I am abundant. Kahit na anong mangyari, kahit ano man yung nakikita ko sa paligid, naiisip ko talaga, nararamdaman ko, I am abundant. And katulad nga, and sabi nga sa Bible, di ba? God always provide. So, naniniwala talaga ako na kahit anong mangyari, He provides. Yes, kahit anong mangyari, sobrang naniniwala ko na yun ang totoo. He provides and that I am abundant. Ang saya lang. So guys, kung yun ang magiging mindset nyo, everyday, hindi nyo makikita yung mga pangit na dumarating sa buhay nyo. Instead, ang makikita nyo lang talaga yung magaganda. I mean, hindi sa nagiging hypocrite tayo or tinatakbuhan natin yung problema. Hindi. Chinu-choose mo lang kung ano yung nararapat para sa'yo at kung ano, kasi wala namang matutulong kung magdudwell ka doon sa mga hindi magagandang nangyayari, 'di ba? Hindi rin lang yun makakatulong sa'yo. So for me, mas nakakatulong sa akin kapag kahit na anong nangyayari sa paligid ko, tinitignan ko pa rin yung mga magaganda. And guys, kung titignan mo yung mga challenges as blessing, iba yung magiging mindset mo nun eh. Ang lagi mong iisipin is, bakit nangyayari to? Nangyayari to kasi meron akong matututunan. Ganun. Kung ganun mo titignan yung bawat situation, yung mga bawat hindi magagandang pangyayari sa buhay, iisipin mo lagi na hindi ka talo. Instead, nag-gain ka pa. Meron pang magandang nangyari. Kung ganun ang perspective mo, ang sarap kayang mabuhay. Ang ganda ng buhay. And walang mawawala sa inyo guys kung itatry nyo. Try nyo kaya. And tignan nyo kung anong magiging result nun para sa inyo. So, I hope ay natutunan ulit kayo dito sa shinare ko, dito sa video ko. And kung nakapagbigay value sa inyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you guys again on my next video. Thank you for watching.